Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, pag-usapan natin ngayon ang langit o yung heaven. So, pagpalain po kayo sa oras na ito habang tayo ay nakikinig. So, last meeting, pinag-usapan po natin yung impyerno o yung hell. At alam siguro after ng ilang episode, nakita natin ang impyerno ay totoo at seryosong nag-i-invite sa sangkatauhan. Kaya sa ating pag-aaral na nakita natin, para makaiwas tayo dito, so nakita natin yung mga candidate, dapat iwasan po natin yung maging kandidato tayo sa impyerno. So mainit na kalalagayan ayon sa ating pinag-usapan last week. Ito isang lugar ng walang katapusang pagdurusa. Kaya nga sa oras na ito, lagi nating isipin na kung tayo ay hindi magiging aware doon sa ginagawa natin at hindi tayo nakasunod doon sa plano ng Panginoon, so malamang na makapunta ang bawat sa atin doon sa lugar ng hindi natin inaasahan. So, ang impyerno ay para lamang sa mga makasalanan, sa dyablo at sa kanyang mga kampon at yung mga tao na hindi napatawad. So, ito yung magiging kandidato sa kaparusahang walang hanggan, especially yung hindi kumilala sa Diyos at lalo higit yung hindi sumunod sa ebanghelyo ni Kristo. So, episode 70 na po tayo mga kapatid. So, pag-usapan natin ang tungkol naman sa langit. So, ang tao po ay pwedeng mamili ng dalawa niyang kalalagayan na after this life, ang pareho pong eternal. So, ibig sabihin, everlasting pareho at pareho siyang walang hanggan. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nagnanais pumunta doon sa buhay na walang hanggan, ang destination po nito ay yung langit. At higit sa lahat, ang kalalagayang ito, ang lugar nito ay isang lugar na inihahanda ng Diyos para sa mga taong nananalig sa Kanya kahit tayo ay nagkasala. So may pag-asa rin po tayo makarating dito. Kaya samahan niyo ako sa panibagong episode na ito na pag-usapan natin ang langit. So, kung mapapansin natin, marami ang hindi alam ang kalalagayan sa heaven. At alam din natin, minsan, pag namatay na ang tao, pupunta na siya sa langit. So, ganun yung ating nagiging pananaw pagdating sa langit. So, meron din tayong tinatawag na langit o itong kalawakan na ginawa ng Diyos. At nakikita natin, pero ang langit pag-uusapan natin, ito yung bagong langit at bagong lupa na siyang pananahanan ng mga taong nagtatagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan. So, muli, pakinggan natin, pag-usapan natin ano ba ang langit. Sa ating pag-aaral, sabi, parurusahan ng Diyos ang mga suwail sa impyerno, yung di kumilala, hindi tumupad ng sumunod sa ebanghelyo ni Kristo, yung hindi nakapanatili, yung mga gumagawa ng karumal-dumal at lalo higit yung mga naging alagad ng dyablo. Sa last meeting, nakikita natin yung mga naging sanhi ng pagkakasala. Talagang pasasaapoy na hindi namamatay, ito yung tinatawag na impyerno. Pero ang sabi, ngunit gagantimpalaan ang lahat ng masunurin sa langit. So tayong lahat na magiging masunurin sa Diyos, so posible tayong makarating sa langit at marami tayong nakausap. At lalo higit ako, pag ako po ay nangangaral, marami akong natanong na after this life, saan niyo ba gusto? Ang gusto lahat ng tao sa langit. Pag tinanong naman anong meron sa langit, hindi nila masabi, hindi nila alam. Kaya nga dito sa atin, pag-aaralan po natin ano ba yung langit, ano ba yung lungsod na ito.
ano yung kahigitan nito sa ibang lugar na inaakala natin. So, ang langit ay isang lugar na walang marumi na makapapasok doon. Kaya nga sa ating pag-aaralan ay, makikita natin na, may requirements ang pagpasok sa langit. Hindi po basta-basta ang requirements na ito para makarating ka sa buhay na walang hanggan. So, kung titingnan natin sa introduction natin, ang langit ay ini-o-offer ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi nga gusto ng Panginoon lahat ng tao ay maligtas. 'Pag sinabing kaligtasan, ito yung magiging tahanan ng mga taong may kaligtasan. Kaya nga ang tinatanong, saan ba tayo nililigtas ng Panginoon? Ito pala sa kasalanan, doon sa kapangyarihan ng kasalanan at sa epekto ng kasalanan sa atin. Kaya nga kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, meron tayong tagapagligtas na siyang nagpapatawad ng kasalanan natin. So, tiyak na tayo ay makakaiwas sa kaparusahan at higit sa lahat, makakarating tayo sa langit kung susunod tayo doon sa iniuutos ng ating tagapagligtas. So, sabi nga ng Panginoon sa John 14:6, so magiging maliwanag ito sa atin. Sabi ng Panginoon, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating sa Ama na hindi sa pamamagitan ko." So, ibig sabihin, kung gusto nating makarating sa langit na siyang pinag-uusapan natin ngayon, so dadaan tayo sa ating Panginoong Hesus. So, bakit ang Panginoong Hesus ang kailangang pagdaanan natin? Kasi sinabi nga ng Panginoon, tandaan natin, "Ako ang katotohanan. I'm the way, ako ang daan, the truth, and the life," sabi ng Panginoon. 'Pag sinabing ako ang daan, meron tayong dalawang nilalakaran sa sanlibutan ito, dalawang klaseng daan na dinadaanan, yung makitid at malapad na daan. Sabi nga do'n sa Matthew, yung malawak na daan nagiging, maraming dumadaan do'n at ang dulo nun ay kapahamakan. Ngunit yung makitid na daan, ito yung lumalakad tayo dito, ito yung daan na ini-align o dinesign ng Panginoon para sa mga taong magtatagumpay kung dito sila dadaan. Kaya nga, ano ba yung daan na sinasabi ng Panginoon? Yung sabi niya, "I am the way." So, siya yung ibig sabihin kanyang palatuntunan, kanyang programa, kanyang kautusan, para bang kanyang paraan ang, magiging daan natin para tayo ay makarating sa Ama. Ito yung nilalakaran ng mga taong naliwanagan. Ang sabi nga, kung tayo naliwanagan na, tayo lumalakad na sa kaliwanagan at nakikita tayo ng salimutan ito. So, mapapansin natin, ang Panginoon ay gumawa ng sariling paraan, gumawa ng way, para bang binibigyan tayo dito ng magandang instruction. Kung gusto mong makarating sa langit o sa bahay ng kanyang Ama o sa heaven, dapat yung instruction ng Panginoon pala ang susundin natin. 'Pag sinabi niyang, "I am the way," para ding sinasabing, ito yung pamamaraan ko na binibigay sa inyo para kayo makarating doon sa aking Ama, which is ito yung nasa heaven. Kaya nga tayo, kung meron tayong ibang paraan at may ibang dinaanan at hindi ang daan na, inihanda ng Panginoon na siyang dapat nating lakaran, so malamang na hindi rin tayo makarating doon sa langit or sa buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag kung merong ibang palatuntunan tayong sinusunod o merong ibang, doktrina o merong ibang, ah, tawag dito, yung instruction na hindi nagmumula sa ating Panginoon. So, suriin po natin kung yung bang dinadaanan natin na yun o yung doktrina na yun o yung ating instruction na yun ay katulad ng instruction ng ating Panginoon para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. So, sinabi rin ng Panginoon, "Ako ang katotohanan."
So, yung katotohanan ay mahalaga. So, marami pong false teaching, marami pong false prophet at binabalaan din tayo ng Panginoon na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta na ang hangad ay mailigaw tayo. So, kung gusto natin ng katotohanan, kay Jesus tayo maniwala. Sabi ng Panginoon, "Ako ang katotohanan." Sinabi niya 'yan. Kaya nga sa atin, kung gusto natin makarating sa heaven, tanungin natin, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung totoo, Panginoong Hesus, ang dapat kong gawin para makarating ako sa buhay na walang hanggan? Kaya nga kung meron tayong natutunan ngayon at hindi totoo, ibig sabihin hindi nakabase do'n sa itinuro ng Panginoon, o siguro makakatulong itong ating gagawing video sa pagkilala natin sa katotohanan para bang gusto natin makarating sa langit, pero hindi naman natin alam kung sino yung tatanungin natin para makarating do'n. Para ka lang pupunta ng isang lugar o isang, gusto mong puntahan na hindi mo alam kung saan ba ang daan, paano ba pumunta. So, for example, tulad nito, gusto kong pumunta kayo sa bahay ko para makarating kayo sa bahay ko. So, ang puwede niyo lang tanungin para makarating kayo sa bahay ko, walang iba yung kundi may-ari nung bahay. Sasabihin niya sa inyo, ito yung address, ito yung dapat niyong sakyan, ito yung dapat niyong babaan. At lalakad lalakad kayo ng konti and then makikita niyo na yung bahay ko. So, gano'n lang kasimple. Kung gusto nating, makarating sa heaven, ang pagtatanungan natin ay walang iba kundi yung galing sa heaven. Sabi ng Panginoon sa John 3:13, "Ako ang bumaba mula sa langit, walang makakaakyat sa langit maliban dun sa bumaba." Para bang kung merong makapagbibigay sa atin ng tamang address o tamang direksyon para makarating tayo sa langit o sa buhay na walang hanggan o sa bahay ng kanyang Ama. So, walang iba kundi yung Panginoon na bumaba na mula sa langit. Kaya nga sabi rito, "I am the truth." Kaya nga kung wala tayo dun sa instruction ng Panginoon at gusto mong pumunta sa langit, so tayo umaasa na makakarating tayo dun pero at the end, sasabihin sa'yo ng Panginoon, "Bakit hindi mo natutunan yung katotohanan dito sa ibabaw ng lupa para ikaw ay makarating dito sa aking, tahanan?" So, parang gano'n lang kasimple. At kung titingnan natin, marami pong tao ang umaayaw din sa katotohanan. Marami pong tumatanggi rito dahil nga, sila po ay nabuhay ng matagal sa isang relihiyon na na do'n na sila namulat at ang kalimitan po na nakausap ko, kung saan daw sila nagising, do'n na rin daw sila mamamatay. Kaya nakakalungkot isipin na meron silang matibay na paninindigan, pero pagdating dun sa katotohanan, minsan hindi nila alam kung totoo ba yung kanilang pinaninindigan o hindi. At akala rin ng marami kapag miyembro ka ng isang relihiyon o isang kilalang relihiyon o mayaman, malaki, so basehan din yun para sa katotohanan. So, nagkakamali po tayo. Ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. So, ang Panginoon nung siya'y nangaral dito sa sanlibutan, nakatala po sa banal na kasulatan lahat yung mga instruction niya sa atin para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga maliwanag yung iniuutos ng Panginoon. Sana ang dapat nating ginagawa para mapatunayan natin na nakuha natin yung tamang instruction, yung the truth. Kaya nga dito pa lang maganda na yung babala ng Panginoon sa atin, eh. Yung sinabi niyang, "Walang makararating sa Ama ng hindi sa pamamagitan ko." So, ibig sabihin lahat ng pupunta sa bahay ng kanyang Ama ay nagmumula sa ating Panginoon. Parang bahay din natin. 'Pag ang anak natin galing eskuwelahan, may kasamang kaeskuwela, yung anak mo at saka yung mga kaeskuwela ng anak mo, talagang patutuloyin mo yun sa loob ng bahay. So, yung mga kaeskuwela ng anak mo, patutuloyin mo yan kasi kasama yung iyong anak. Pero kung gusto mong pumunta sa bahay ko and then hindi kasama ng, anak ko yung kanyang kaeskuwela, so ang pupunta lang dito yung mga kaeskuwela, hindi agad-agad sila makakapasok kasi tatanungin ko sila.
Sino sino kayo? Anong kailangan niyo? So, bakit kayo pumunta rito? So, puwedeng gano'n ang tanong. Gano'n din sa pagpasok sa langit kaya sabi ng Panginoon, walang makakarating sa Ama ng hindi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin ng every person na, makalapit o makapapasok sa dakilang, lugar na ito, so sa langit, ay yung mga taong, nakaisa ng ating Panginoon. So, ito yung tinatawag na mga mananampalataya o yung mga Kristiyano. O so, isang ang pangitain ni Paul na nakakita siya ng isang ano, tila isang Kristiyano, sabing gano'n, na nasa langit. So, ibig sabihin, 'pag sinabing, kasama mo si Jesus, ikaw yung Kristiyano. Kasi yung mga Kristiyano ibinibihis si Jesus, eh. Kaya nga sa Galatians, 3:27 maliwanag, yung mga nabautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Ibig sabihin, anytime na tayo ay pumasok sa heaven, kasama natin si Jesus kung isinuot natin siya sa ating buhay. Kung, tayo po ay naging mananampalataya, nakaisa tayo ng Panginoon, bukod sa may tatak tayo ng Espiritu Santo, binihis pa natin si Jesus. Kaya nga tiyak na makakapasok tayo do'n sa, bahay ng aking Ama. So, maliwanag, kay Jesus ang paraan. Si Jesus ang Panginoong Hesus ang kailangan ng bawat isa para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. At ang sabi pa rin ng Panginoon, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako rin ang buhay." So, ano ba yung buhay na tinutukoy dito ng Panginoon? So, ito yung, crown ng sino man na magtatagumpay dahil lumakad ka sa daan ng Panginoon, sinunod mo yung utos ng Panginoon, which ito yung katotohanan. So, siya rin yung nagbibigay sa atin ng buhay. Sa kanya nagmumula ang buhay, siya rin ang bubuhay sa atin. Kaya nga kung tayo'y nakaisa ng ating Panginoon, ang promise niya, hindi niya tayo tataboy at bubuhayin niya tayo sa huling panahon. Kaya nga yung buhay na meron tayo ngayon, kahit hindi tayo mananampalataya, kahit hindi pa tayo pupunta sa heaven o pupunta sa hell, sa kanya lahat ito nanggaling. Kaya nga dapat naalala natin ang ating Panginoon na siyang pinagmulan din ng buhay natin. At higit sa lahat, after this life, yung buhay physical natin na wala tayo sa mundong ito, so magkakaroon na ng eternal life kahit ikaw ay parurusahan ka. So eternal pa rin doon sa impyerno kasi ang sabi doon sa pinag-aralan natin last meeting, ang, parurusahan ay ano, maghihirap habang buhay. Ibig sabihin habang siya ay pinahihirapan sa apoy, ang sabi nga, maghihirap sila magpakailanman. So, papatayin ka araw-araw, magpakailanman, walang hanggan, so eternal, kasi wala ng kamatayan. Kasi napasuko na ng Panginoon ang kamatayan sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga dito, kung tayo merong buhay na ibibigay ang Panginoon, ito yung buhay na walang hanggan din. Kaya lang, kapiling natin ang Diyos, kapiling natin siya. At hindi tayo hiwalay sa Kanya kasi nga sumunod tayo sa Kanya. So, ibig sabihin lang, pag sinabi ng Panginoon, "Ako ang buhay," so dapat kilalanin natin siya habang tayo ay nabubuhay. At, lalong higit bigyan natin siya ng, kaluguran o pasalamatan natin siya dahil buhay tayo sa mga panahong ito. Kaya nga maganda po yung alam natin, nakikilala natin ang ating Panginoon na siya yung nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Siya rin yung liwanag, siya rin lahat. Kaya nga sabi, kung walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, nakita natin, ang Panginoon po ay nag-iimbita sa atin. Gusto niya makatiyak tayo doon sa kinabukasan natin kasi bago sinabi ng Panginoon. Kasi sa mga alagad itong katagang ito, yung sa John 14:6, sabi niya sa verse 2 and 3, sabi niya,
Pupunta ako sa bahay ng aking ama at doon ay maraming silid at ipaghahanda ko kayo. Kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y muling babalik upang isama ko kayo sa kinaroroonan ko. So, ang tinutukoy niyang lugar na pinaghahandaan ng ating matitirhan, ito yung bahay ng kanyang ama, ito yung kanyang kingdom, ito yung heaven. So, may promise ang Panginoon na babalik siya para maisama tayo doon. Kaya nga sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang isang magiging activity niya ay isama tayo doon sa lugar ng bahay ng kanyang ama. Kaya nga marami tayong ah, ah, para bang kung titingnan natin, kung mananampalataya tayo sa ating Panginoon, marami tayong puwedeng paniwalaan sa Kanya. Isa na itong babalikan niya tayo. Isa itong ipinaghahanda niya tayo ng matitirhan. Kasi sa dinami-daming sinabi ng Panginoon, lahat ay totoo. Nung siya'y nabuhay, bago pa lang siya mamatay, sinabi na niya. At lalo higit na nang sinabi niyang siya ay muling babalik. So, ito yung paniwalaan natin. Kapag bumalik na ang Panginoon, ito na yung kaganapan ng pagpasok natin doon sa buhay na walang hanggan o doon sa langit na ating pinag-uusapan. Kaya nga, in preparation sa pagpasok sa mga langit, ay kailangan natin ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga, walang makakapasok sa langit nang hindi muna natututo. Dahil hindi tayo makalalapit sa ating Panginoon hangga't hindi po tayo natuturuan. So, bibigyan ko lang kayo ng isang verse dito sa John chapter 6. Sabi ng Panginoon dito. So, marami kasi akala nila nakalapit na sila sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon kasi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ibig sabihin, kailangan natin si Jesus, kailangan natin makalapit sa Kanya. At ang problema ng mga tao, hindi nila alam kung paano makalapit sa ating Panginoon. Pero ang Biblia may maliwanag na instruction para tayo ay makalapit sa anak. Hindi basta makakalapit sa anak ang isang tao na hindi naturuan ng Diyos o hindi naturuan at hindi natuto. Pwede kang naturuan pero pag hindi ka rin natuto, hindi ka rin makalalapit. So, ang Diyos po ay nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga yung magtatagumpay na tao na makarating sa langit, ito po yung nakalapit o inilapit ng Ama sa kanyang anak. Kaya maliwanag dito sa ating pag-uusapan ngayon. Sabi nga sa verse 44, John chapter 6, verse 44, ang sabi, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, maliwanag, hindi pa tayo basta makalalapit sa anak. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, ibig sabihin, kailangan natin makalapit sa Kanya. Siya pala yung daan, siya rin yung katotohanan, siya rin yung buhay. Paano tayo makalalapit sa Kanya? Ano sabi ng kasulatan? Tayong lahat ay tinuturuan ng Ama. Paano ba magturo ang Diyos sa atin? So, tandaan natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya nga tayong mga nakikinig ng salita ng Diyos at natututo, siya yung makalalapit sa anak. So, nakita natin, hindi pala pwedeng makalapit sa anak at hindi makakapasok sa kaharian ng kanyang ama, yung mga taong hindi nakalalapit sa kanya. Dapat muna makalapit tayo sa kanya para tayo makalakad sa kanyang daan. Dapat tayo matuto sa kanya at para magkaroon tayo ng buhay at makarating tayo sa bahay ng kanyang ama. So, ang Diyos po ay nagtuturo sa atin. So, sa pamamagitan ng banal na kasulatan,
ang banal na kasulatan o ang Biblia ay tinuturing natin na salita ng Diyos. So, tayong lahat ay tuturuan muna. And then, pag tayo po ay natuto, ang sabi nga, ang Diyos Ama ang siyang maglalapit sa atin sa kanyang anak. At maganda po yung pangako ng ating Panginoon. Sabi sa verse 37, chapter 6 pa rin nandiyan, sabi rito, lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama. Hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. So, ito yung pangako. Hindi niya tayo itataboy. Kaya nga, sa verse 40, sabi rito sa verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita at nananalig sa anak ay magkakaroon ng buhay at ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin. So, ito yung kalooban ng Ama. So, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang proseso ngayon sa pagpasok sa langit ay nakabase doon sa pagtuturo ng Diyos sa atin. Kaya nga kung tayo hindi nakikinig, tulad nitong ginagawa natin, ang nire-relay lang natin yung salita ng Diyos bilang isang pag-aaral sa mga salita ng Diyos at sa turo ng Ama, tayo po ay natututo. At kapag natutunan natin yung kanyang instruction, yung kanyang mga salita, so siya mismo ang maglalapit sa atin sa kanyang anak. At ang pangako niya, bubuhayin ko sila sa huling panahon. At ang sabi, hindi ko sila itataboy. Alam natin, pag sinabing itataboy sa kanyang kaluwalhatian, sa impyerno ang punta nito. So, minsan hindi natin alam na meron palang meron palang mga proseso. Hindi pala basta-basta makakapasok tayo sa langit o doon sa bahay ng kanyang Ama. So, kailangan natin ang Panginoon. Huwag nating iset aside ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, para lalo higit na kailanganin natin siya, dapat alam natin na hindi pa pala tayo papasok sa heaven. Hindi pa pala tayo candidate para sa heaven. Ngayon, pag inisip mo na hindi ka pa, wala ka pang lisensya o para bang ah, ah, wala pa sa iyo yung paraan para makapasok ka sa langit. So, lalo sana tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Magpaturo tayo sa Ama at ang pagtuturo ng Ama ay maliwanag na sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag nating isipin na tao lang yung nagsasalita sa inyo. Kasi ang tanong dito, sino naman tayo para bumaba personal sa atin ang Diyos para kausapin ka, para maligtas ka. So, ang tandaan natin, ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. Sa Romans 10:17, ang sabi, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. So, yung ating mga ginagawa, mga kapatid, isa itong pagtuturo ng aral ng Diyos. So, tinuturuan tayo ng Diyos dito ngayon para umpisahan natin yung proseso paano tayo makapasok doon sa langit. So, tandaan natin, pag sinabi ng Panginoon, ako ang daan, so wala kang ibang pwedeng daanan para makapasok sa kanyang kaharian maliban sa ating Panginoon. Yung daan na establish ng Panginoon, itong daan na pinrovide ng Panginoon sa atin, ito yung siyang dahilan kung bakit tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin ang heaven ay para bang may signage o para bang may nakasulat na this is way to heaven, parang gano'n. At by grace, makakapasok tayo sa heaven. By law, hindi tayo makakapasok sa heaven. So kung titingnan natin, ano ba yung grace na yon? Nasunod ba natin yung grace na yon para tayo makarating sa buhay na walang hanggan? So tingnan natin
Sa susunod na pag-aaral pa natin, pag-usapan natin yung, langit. Ano ba ang langit? Sino ba yung makakapasok dito? Sino ba yung, ah, kandidato rito at papaano ba makapasok dito? So, pag-usapan natin mga kapatid susunod, sa hopefully sa introduction na ito ng tungkol sa heaven, dapat alam natin kung papaano, sabi ng Panginoon at sino yung magdadala sa atin sa langit. So, ang Panginoon ang siyang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. So, panaligan natin at dapat natututo tayo sa aral ng ating Panginoon. Okay, so mga kapatid, hanggang sa susunod na uli nating pag-aaral, hopefully na nakatulong ng konti itong ating pinag-usapan para maging excited tayo sa pagpunta doon sa langit na pangako ng Panginoon sa sino mang susunod sa kanyang daan, sa katotohanan, para magkaroon tayo ng buhay na nagmumula sa kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon at hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat.